Nagsisimula ang pelikula sa isang madungis na lalaki na nakasuot ng makapal na damit na nakatingin sa isang barko na nasa baybayin. Panahon na ng taglamig sa Barrow, Alaska at naghahanda ang lahat sa bayan para sa paparating na Polar Night, isang buwan na panahon kung saan hindi sisikat ang araw. Ito ang huling araw bago magsimula ang 30 mahabang araw ng kumpletong kadiliman. Sinusuri ng mga sheriff na sina Josh Olson at Billy Kitka ang isang tumpok ng mga nasunog na satellite phone sa nyebe. Bilang resulta, ang bayan ay walang paraan para sa komunikasyon sa labas ng Barrow. Karamihan sa mga tao sa bayan ay umaalis upang maiwasan ang 30 araw na ito, habang ang iba ay naghahanda para dito. Sa isang lokal na kulungan ng aso ay may isang taong pumapatay sa kanila na inuubos ang mga aso. Nalaman ni Josh ang tungkol sa sitwasyon at pumayag siyang suriin ito. Ang asawa ni Josh na si Stella ay nagtatrabaho sa Departamento ng Bumbero ng Alaska. Nasa bayan siya para sa araw na yun pero hindi niya sinabi kay Josh dahil hindi sila magkasundo. Gayunpaman sa daan papunta sa kanyang flight pauwi, na aksidente siya kaya tumawag siya kay Josh para humingi ng tulong. Subalit sinagot siya ni Josh na marami siyang ginagawa kaya sa halip ay ipinadala si Billy. Sa kulungan ng aso, habang sinusuri ni Josh ang mga patay na aso, napansin niya na ang mga ito ay sinaksak ng paulit-ulit. Pagkatapos ay tiniyak niya sa may-ari na si John Reese na mahahanap nila ang salarin. Samantala, inihatid ni Billy si Stella sa airport ng mabilis hanggat maaari ngunit nakaalis na ang eroplano at nagsara na ang airport. Siya ngayon ay hindi na makakaalis sa bayan sa susunod na 30 araw. Pumunta si Josh sa istasyon ng pulisya kung saan nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Jake Olson at ang kanyang lola na si Helen Munson na nagtatrabaho din sa istasyon. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang problema sa paninira sa gusali ng utilidor. Nang makarating doon si Josh, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na sina Carter at Wilson, doon ay nalaman niyang may nanira din sa helicopter ni Wilson. Mabilis na napagtanto ni Josh na may nagsisikap na putulin ang bawat paraan ng komunikasyon sa labas ng bayan. Sa ibang lugar, ang electrical manager ng bayan na si Gus ay abala sa pagtatrabaho sa kanyang istasyon nang makarinig siya ng mga ingay mula sa labas. Nang lumabas siya para mag-imbestiga gamit ang kanyang flashlight, napalibutan siya ng ilang misteryosong nilalang. Sinubukan niyang tumakas ngunit inatake siya, dahan-dahan siyang pinapatay ng mga estranghero habang sinisipsip ang kanyang dugo. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga estranghero ay mga bampira, na nagpaplanong maghasik ng lagim sa Barrow sa susunod na 30 araw. Ang lalaki mula sa simula ng pelikula ay nasa isang kainan na humihingi ng hilaw na karne at alak. Nang tinanggihan ng waitress ang kanyang mga kahilingan ay sinubukan niyang atakihin siya. Nandoon din sina Josh at Stella, habang sinusubukan na pigilan ni Josh ang lalaki ay naging marahas siya kaya inaresto niya ito. Pagkatapos, si Josh kasama si Stella ay dinala ang lalaki sa istasyon saka ikinulong. Sa ibang lugar, 3 kabataang manggagawa ang naglalakad pauwi mula sa trabaho. Habang pauwi sila ay biglang kinaladkad ng isang bampira ang isa sa kanila sa isang madilim na eskinita. Ngunit hindi alam ng dalawa ang nangyayari. Makalipas ang ilang segundo ay bumungad sa kanilang harapan ang duguan na katawan ng kanilang kaibigan. Ang dalaga ay tumakbo para sa kanyang buhay habang ang nagugulat na lalaki ay nanatiling nakatitig sa katawan ng kanyang kaibigan. Habang nakatayo ay makikita natin ang mga bampira na nasa likod niya. Pagbalik sa istasyon, sinusubukan ni Josh na tanungin ang lalaki ngunit hindi ito nagsasalita. Sa oras na yun ay biglang huminto ang lahat ng elektronik sa istasyon, sinubukan ni Josh na tawagan si Gus ngunit hindi rin gumagana ang telepono. Sinabi ng lalaki na nasa selda na magtago na sila dahil ang mga ito ay darating na, gayunpaman ay hindi siya pinansin ni Josh. Pagkatapos nito ay nawalan na ng kuryente ang bayan. Bumisita si Josh sa opisina ni Gus para magtanong tungkol sa kuryente, ngunit pagdating niya doon ay napansin niya ang bakas ng dugo sa labas. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga marka para lang makita ang ulo ni Gus na pinutol sa kanyang katawan. Agad siyang bumalik sa bayan at binalaan ng mga tao na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Si John at ang kanyang asawa na si Ali ay nasa loob ng bahay at nagluluto ng hapunan, nang biglang may bampirang pumasok sa bintana ng kusina. Pagkatapos ay kinaladkad ng bampira si Ali at tumakbo palayo. Sinubukan ni John ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang asawa at nasugatan sa proseso ngunit sa huli ay nakuha din ito ng bampira. Pagbalik sa istasyon ay sinalakay ng lalaki si Jake, buti na lang at pumasok si Josh sa tamang oras at pinaputukan ang kanyang braso.
Napagtanto ni Josh na may alam ang lalaki tungkol sa pumatay kay Gus, ngunit wala itong ibinunyag. Pagkatapos nito, umalis sina Josh at Stella upang hanapin mismo ang mga mamamatay tao. May napansin sila sa daan at bumaba sa kanilang sasakyan. Si Stella ay may nakita sa kanyang binocular at sinabihan si Josh na pumasok sa loob ng sasakyan. Habang nagmamaneho ay hinabol ng isang vampira ang kanilang sasakyan at umakyat dito. Binaril ni Josh ang vampira ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya, ngunit kahit papaano ay naihulog siya ni Stella at nakatakas sila. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag mula sa istasyon, humihingi ng tulong si Helen. Nagmaneho sila papunta sa istasyon upang makakita lang ng dugo na tumalsik kung saan-saan. Si Jake at Helen ay wala kahit saan ngunit ang estranghero ay nasa loob pa rin ng selda. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sumagot siya na ayaw nila sa kanya at hiniling kay Josh na patayin siya. Ilang tao ang nagkukumpulan sa kainan at pinag-uusapan nila na ang mga vampira ay hindi namamatay kapag sila ay nabaril, inihayag din na umiinom sila ng dugo. Pagkatapos ay makikita natin ang mga mukha ng mga vampira, at ang kanilang pinuno na pinangalanang Marlowe. Nagsasalita siya sa wikang banyaga at inutusan ng iba na patayin ang lahat. Kasunod ng mga utos, sinimulan ng patayin ng mga vampira ang lahat ng makikita nila. Nagmadaling pumunta sina Josh at Stella sa kainan para mag-imbestiga. Nandoon din si Jake at iba pang mga nakaligtas gayunpaman, pinatay na si Helen ang isa sa mga vampira. Dinala ni Josh ang lahat sa attic sa malapit na bahay, at habang nagtatago ang iba ay lumabas sila ni Stella para maghanap ng mga armas pero inatake na naman sila ng mga vampira. Binaliktad nila ang kotse ni Josh at sinubukan na kunin si Stella. Nang malapit ng patayin ng mga vampira si Stella, isang balbas sarado na lalaki na nagngangalang Brower ang tumulong sa kanila at binangga ang mga vampira gamit ang kanyang bulldozer. Kahit papaano, sina Josh at Stella ay nakaligtas at nakasakay sa kotse ni Brower. Nagmamaneho sila pabalik sa bahay at sinalubong ng iba na nasa attic. Naririnig nila ang mga hiyawan ng mga tao na pinapatay sa labas ngunit hindi sila sumubok na umalis. Pinayuhan sila ni Josh na maaari silang pumunta sa tindahan upang kumuha ng makakain pagkatapos ng ilang araw. Plano nilang manatili sa attic ng ilang oras at lumipat sa utilidor kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Samantala, pinuntahan ni Marlowe ang estranghero sa selda at pinasalamatan siya sa pagkumpleto ng gawain. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang ulo na pumatay sa kanya. Pagbalik sa attic ay nagpasya silang matulog ng magkakaibang oras, magrasyon ng kanilang pagkain, at magplano ng kanilang susunod na hakbang. Sa loob ng 6 na araw ay nananatili silang nakatago sa attic, ngunit sa ika-7 araw ay napansin nila ang isang babae sa labas na sumisigaw para humingi ng tulong. Ang babae ay matalik na kaibigan ni Jake noong bata pa sila. Napagtanto ni Josh na ito ay isang bitag nang makita niya ang mga vampira sa ibabaw ng mga bubong gayunpaman, lumabas pa rin siya upang iligtas ito ngunit wala siyang nagawa kundi panuorin ito na pinahihirapan at kalaunan ay pinatay din ng mga vampira. Nang malapit na siyang bumalik ay may tumawag sa kanyang pangalan, at napansin niyang nagtatago si John sa isang sulok. Sinubukan ni Josh na tulungan si John, ngunit sa halip ay inatake siya nito. Si John ay naging vampira dahil naimpeksyon ang kanyang dugo noong sinusubukan niyang iligtas ang kanyang asawa. Sinubukan ni John na kagatin si Josh, at dahil alam niyang wala ng ibang paraan para iligtas si John ay pinutol ni Josh ang kanyang ulo. Bumalik si Josh sa attic at nakatulog dahil sa pagkahapo. Doon ay sinubukan na tumakas ng ama ni Wilson na may demensya para hanapin ang kanyang namatay na asawa. Pinigilan siya ni Wilson at Stella, ngunit nakatakas ang matanda at tumalon sa bintana. Nang malaman ito ni Wilson ay agad siyang tumakbo palabas para hanapin siya, sa kabila ng pakiusap ni Stella na manatili sa loob. Nagising si Josh mula sa lahat ng kaguluhan. Biglang may pumasok na vampira sa loob ng bahay, dahilan para magtago sina Josh at Stella. Nang malapit na silang makita nito, ang mga sigaw ni Wilson ay nakagambala sa kanya. Nahanap ng vampira si Wilson sa labas ng bahay at kalaunan ay pinatay. Nagbibigay ito kina Josh at Stella ng pagkakataong bumalik sa attic. 18 araw ang lumipas, wala na silang pagkain at humihina na ang kalooban ng lahat na mabuhay. Nagpasya silang kapag muling bumagyo ay tatakbo sila papunta sa tindahan. Sa kabutihang palad sa ika-19 na araw, isang bagyo ang tumama sa lugar, at maingat silang naglakad patungo sa tindahan. Pagdating nila doon ay kumuha sila ng pagkain at mga gamit, at sa sandaling iyon ay nakita nila ang isang batang babae na sumisipsip ng dugo mula sa isang patay.
Inatake ng batang babae si Carter, ngunit nilayo siya nina Brower, Stella, at Josh sa kanya at pinutol ni Jake ang ulo ng batang babae. Nang handa na silang umalis ay huminto na ang bagyo, kaya ngayon ay hindi na sila makaalis sa tindahan. Nagpasya silang pumunta sa imbakan ng istasyon ng pulisya kung saan sila ay ligtas. Sinabi ni Stella na ang mga vampira ay hindi maaaring lumabas kapag may araw kung kaya't sila ay umatake ngayong polar night. Sa oras na yun ay naalala ni Josh ang isang UV light na ginagamit ng kanyang lola sa pagtatanim ng mga halaman. Nagpasya si Josh na tumakbo papunta sa bahay ng kanyang lola upang magambala ang mga vampira at gamitin ang UV light para patayin sila, habang ang iba ay pupunta sa imbakan. Tumakbo siya palabas na sumisigaw habang may dalang palakol. Narinig ng mga vampira ang kanyang sigaw at hinabol siya, at ang iba ay tumakbo papunta sa istasyon ng pulisya upang magtago doon. Pagdating sa bahay ng kanilang lola ay binuksan ni Josh ang generator, pagkatapos ay naghanda siya na hawak ang UV light. Pinalibutan ng grupo ng mga vampira ang bahay, doon ay inutusan ni Marlo ang kanyang kasintahan na si Iris na patayin si Josh. Gayunpaman, habang sinisira ni Iris ang bintana sa loob ng bahay ay itinapat ni Josh ang UV light sa kanyang mukha dahilan para masunog ito ng buo. Pagkatapos ay napagtanto ni Josh na papatayin ng mga vampira ang generator kaya siya ay tumakas mula sa likod. Hinabol siya ng lahat ng vampira ngunit naiwan si Marlo kasama ng naghihingalo na si Iris, ngunit pinatay niya rin ito para mawala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay sinabi ni Brower kay Josh na siya na ngayon ang bahala sa mga vampira, sumakay siya sa isang bulldozer at inatake ang mga vampirang humahabol kay Josh. Matapos ang isang maliit na labanan, pinatakbo niya ang bulldozer papunta sa isang gusali at pinapasok doon ang lahat ng mga vampira. Sa loob ay nagsindi siya ng bomba upang pasabugin ang sarili kasama ang mga vampira, buti na lang at ligtas na nakarating si Josh sa istasyon. Doon niya nalaman na si Carter ay kinagat din ng vampira at nagiging isa na ding vampira. Nang wala ng ibang paraan, iminungkahi ni Carter na patayin siya ni Josh. Pareho silang pumasok sa isang silid kung saan pinutol ni Josh ang kanyang ulo. 5 na lang sa kanila ang natitira ngunit mukhang posible na ang kaligtasan ngayon dahil ika-27 araw na. Mayroon silang sapat na pagkain upang mabuhay sa mga susunod na araw hanggang sa muling pagsikat ng araw. Sa oras na yun ay bigla silang may napansin na tao sa kabilang bahay, na sinusubukan na magpadala sa kanila ng signal sa pamamagitan ng pagkislap ng mga ilaw. Ipinapalagay ni Josh na may tao doon kaya siya at si Stella ay lumabas upang iligtas ito, at laking gulat nila nang makita si Billy doon. Dahil napag-alaman na wala ng pag-asa, pinatay ni Billy ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak na babae. Nang malapit na niyang wakasan ang kanyang buhay, hindi na gumana ang kanyang baril. Matapos nilang kausapin si Billy dahil sa hindi pagligtas sa kanyang pamilya, maingat nila siyang dinala sa kanilang hideout ngunit pagdating nila doon ay nalaman nilang nawawala ang lahat. Sa pag-aakala na maaaring pumunta sila sa imbakan, pumunta din doon ang 3. Nang nasa kalagitnaan na sila ay napansin ni Stella ang isang batang babae na naglalakad sa nyebe, at aatake na sana ang vampira mula sa likuran. Bagamat sinabihan siya ni Josh na huwag pansinin ang batang babae, hindi napigilan ni Stella ang sarili at nagmamadaling tumulong. Sumunod sa kanila ang vampira kaya sinabihan ni Josh sina Stella at Billy na tumakas kasama ang batang babae habang ginagambala niya ang vampira. Tumakas silang 3 papunta sa magkakaibang direksyon, at kahit papaano ay nakarating si Josh sa imbakan ngunit napansin na nawawala sina Stella at Billy. Sa wakas ay narating na ni Billy ang imbakan ngunit may nakapasok din na vampira, inatake niya si Billy at kinagat siya sa leeg. Matapos ang mahabang pakikibaka, sa wakas ay napatay ng 2 lalaki ang vampira sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa hilingan ng karne. Ngunit sa proseso ay aksidente ding nagiling ang kamay ni Billy, napansin din ni Josh na nakagat si Billy kaya nag-aatubili na pinutol niya ang ulo ng kanyang kaibigan gamit ang palakol. Huling gabi na ng 30 araw ngayon, kung makakaligtas sila ngayong gabi ay magiging malaya na sila. Nagsisimula ng magdiwang ang ibang mga tao mula sa grupo habang si Josh ay nakikita sa bintana si Marlo at ang kanyang mga kapwa vampira na nagtitipon. Sinabi ni Marlo sa kanyang mga kapwa vampira na ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas ng ganito katagal ay dahil hindi sila nag-iiwan ng ebidensya ng kanilang trabaho. Pagkatapos ay inutusan niya silang sunugin ang buong bayan. Nang inakala na ni Josh na patay na ang kanyang asawa, nakipag-usap ito sa kanya sa pamamagitan ng radyo at ipinaalam na nagtatago siya sa ilalim ng kotse. Nangako si Josh sa kanya na sabay nilang panunuurin ang pagsikat ng araw.
Napansin niya ang sasakyan ngunit sinira na ng mga vampira ang lahat ng tubo ng langis ng bayan, kaya unti-unti nang napupuno ng langis ang mga kalye at umuusad patungo sa kotseng pinagtataguan ni Stella at ng batang babae. Napagtanto ni Josh na walang paraan para iligtas siya ngayon, kung tatakbo siya ay papatayin nila siya at kung mananatili siya ay masusunog ito. Sinindihan na ng mga vampira ang langis at nagsimula na itong lamunin ang buong bayan. Nang wala ng ibang pagpipilian, kumuha siya ng dugo ni Billy sa pamamagitan ng isang hyringilya at itinurok ito sa kanyang sarili. Alam niyang gagawin siyang vampira nito, napatingin ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Siya ngayon ay isang banta sa iba sa grupo kaya nagpasya silang patayin siya. Gayunpaman, pinigilan sila ng kanyang kapatid na si Jay. Pagkatapos ay nagpaalam si Josh sa kanyang kapatid at lumabas upang harapin si Marlo. Matapos ang mahabang pakikibaka, sa wakas ay nagawang patayin ni Josh si Marlo sa pamamagitan ng pagjam ng kanyang kamay sa ulo ni Marlo. Nakita ng ibang mga vampira na patay na ang kanilang pinuno kaya tumakbo sila palayo. Sa wakas, sumisikat ang araw at lahat ay lumabas. Sina Stella at Josh ay sabay na pinapanood ang pagsikat ng araw. Nagbahagi sila ng isang huling halik. Nagwakas ang kwento nang bumagsak ang sinag ng araw sa katawan ni Josh, nagsimula siyang mag-apoy at tuluyang namatay sa mga bisig ni Stella. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!